Hi moms! I'm back sa ating pagmi-mini vlog. Finally, after almost 3 months ng aking paglilihi ay heto nga't nakalampas na ako sa aking napakahirap na pinagdaanan dito nga sa aking pagbubuntis sa aking third baby. Second trimester na nga pala at magpo-4 months na din itong aking baby sa tiyan. At dahil nga sa sobrang hirap ng aking paglilihi, kahit talaga pagbibideo ay hindi ko na nga magawa at madami akong na-miss na mga mini vlogs. Dahil sa hindi ko nga pag-upload na aking mga mini vlogs ay bumagsak din nga ang views ng aking page. At as usual, wala nga akong sasahurin this month pero okay nga lamang yun. Dahil lahat naman ng aking ginawang pamamahinga at pagpa-focus dito nga sa aking pagbubuntis ay worth it dahil safe naman ang aking anak. Anyways, dahil okay na nga ang pakiramdam ko, inagahan ko na din nga ng gising dahil ilang buwan na din nga ang daddy lagi ang nag-iintindi dito sa bahay. Pero pagkapunta ko nga sa kusina namin ay may nakasalang na nga sinaing kaya naman dumiretso na ako sa aking pagpaplansya. Pagkatapos ko naman nga magplansya ng mga susuotin ng mga bata ngayong araw, ay nagtimpla na din nga muna ako nitong gatas. Trial pack nga lang muna itong pinabili ko sa Daddy Engineer dahil ayaw ko ang maulit na yung mga iniinom ko dating mga gatas ay sinusuka ko. Bigla-bigla nga ay nagkaroon ako ng acid reflux. Hindi nga ako nagkamali dahil kagaya ng mga pinapabili kong gatas sa Daddy Engineer ay ayaw din nga ng sikmura ko nitong gatas na ito. Naubos ko na nga lamang ito dahil papapalitan ko nga ito ng chocolate flavor. Wala din kasing iinom dahil pambuntis nga lamang itong gatas na ito kaya naman pinagtsatsagaan ko na nga hanggang sa maubos. Anyways, nagsalang na nga pala ako diyan nitong ang babauning pang ulam ng mga bata. May ilang araw na din nga palang maayos ang aking pakiramdam at sabi ko nga kinalunisan ay ako na nga ulit ang mag-iintindi ng pagluluto. Sobrang nakakaawa na din kasi ang Daddy Engineer gawa nang siya nga ay may trabaho pa tapos siya pa igigising ng maaga para nga mag-intindi sa mga bata. Kaya naman pangako ko talaga na kapag medyo umayos-ayos na nga ang pakiramdam ko ay babalik na nga ulit ako sa pag-iintindi. Kahit hindi ko nga naranasan yung ganito kahirap ng pinagdaanan ko sa paglilihi ko noon sa Kuya Jiro at kay Banining ay pinagpapasalamat ko pa rin nga dahil ang daddy ay dito lamang nagtatrabaho sa malapit. Unlike doon sa Kuya Jiro at kay Banining noon na nasa malayo nga siya. Sa pakiwari ko nga kung wala ang Daddy Engineer dito sa tabi ko ay hindi ko nga kakayanin itong aking mga naranasang paglilihi. Kaya naman isa nga ako sa pinakamaswerteng misis nakasuporta ang asawa sa ganitong journey ng pagbubuntis. So, sobrang hirap ng journey ko sa aking pagbubuntis at paglilihi na ito. Gustuhin ko mga mag-video para may maipakita nga ako sa inyo ay hindi ko na nga magawa dahil plak na palagi ang aking katawan. Bawat kainin ko at inumin ko lahat ngayon ay dinudugal ko lamang. Kaunting kilos ko lang, pagod na pagod ang pakiramdam ko, hilong-hilo, tapos mayat-maya nga ang pagsusuka kahit hindi ko makain. Anyways, putulin muna natin, mamaya ako itutuloy ang aking kwento. Natapos ko na nga palang i-ready itong aking lulutuin, kaya nagprito na din nga muna ako. Sumabay na din nga muna ako mag-agahan sa mga bata dahil meron nga akong pang umagang iinuming gamot. Alam nyo ba mga moms bilang nanay, sobrang nagigilty talaga ako dahil may mga panahon nga na itong mga bata, lalo na kapag napapagod din ang daddy, hindi nakakapagluto ng pang-ulam, ay pinapabili na nga lamang ng lutong ulam itong mga bata para sa pananghalian nila. At nalaman ko nga na wala ngang ibang ibinibiling pang ulam itong mga ano ko, kundi chicken. Parang halos 2 linggo wari o na straight na chicken. Sabihin man nating malinis yung luto doon pero hindi pa rin nga tayo magiging kampante kung hindi talaga tayo ang magluluto ng personal para sa pagkain ng ating mga anak. Yung tipong naka-bedrest ka pero yung utak mo ay nasa mga anak mo at iniisip mo kung ano yung kanilang mga kinakain doon sa school. Pero wala na din nga akong nagawa dahil ng mga panahon na yon ay kasagsagan pa ng aking kahirapan sa paglilihi. At nadagdagan pa nga ang stress at pag-iisip ko dahil nga dun sa pinagpa-check-upan ko na kung ano-ano ang mga pinagsasabi sa akin. Sa halip na wala na akong ibang iisipin kundi yung aking nasa tiyan ay hindi nga dahil ako in-stress pa ng todo. At isa talaga yon sa pinanakapagpatroma sa akin, nakadagdag ng stress ko. Sobrang pag-iisip ay iniiyak ko na nga lamang ito, maigi na lamang at laging nandyan ang Daddy Engineer para aluin nga ako at libangin. At sobrang ipinagpapasalamat ko dahil nung magpalit nga ako ng doktor na nag-check dito nga sa aking thyroid problem. Lahat ng mga vitamins na inireseta niya sa akin. Although wala nga akong iniinom na maintenance para sa aking thyroid problem, ang laki ng itinulong ng mga vitamins na inireseta niya sa akin dahil guminhawa nga at gumanda ang aking pakiramdam. Puno nga dahil wala na rin nga ang aking paglilihi dahil nasa second trimester na ako. Yung tulong pa rin nga ang naidulot ng pagreseta sa akin ng mga vitamins. Dahil nawala na rin nga yung aking mga morning sickness, yung madalas na hilo na nararamdaman ko at yung pagising ko ng madaling araw ay lahat ngayon ay nawala dahil sa mga vitamins na iniinom ko. At ang pinaka nakakatuwa talaga na in-advise sa akin ng doktor ay pilitin ko na wag akong ma-stress. Dahil kung pakaiisipin ko pa nga daw itong aking thyroid problem ay makakadagdag nga ito sa aking stress. Kaya ang sabi nga niya sa akin ay inumin ko na lamang yung gamot na mga inireseta niya. At mag-focus ako sa pagpapalaki ng baby ko sa aking tiyan. Kaya naman sobra talagang pinagpapasalamat ko na lumipat ako ng doktor na pinagpapagamutan ko nga sa aking thyroid. Kaya ang ipapayo ko talaga sa inyo mga moms, yung may mga pinagdadaanan diyan na naka
focus lang kayo sa isang doktor, alam niyo na hindi na kayo komportable sa mga sinasabi ng doktor na yon, magpalit na kayo dahil alam niyo ba, napatunayan ko na hindi talaga sa totoong sakit natin tayo magugupo kundi dun sa mga sinasabi na nakaka-stress dahil hindi naman lahat ng doktor ay mababait at concern sa mga pasyente nila. Ewan ko lang ha, dahil meron talaga akong nararamdaman na hindi komportable dun sa una kong pinagpa-check upan, kaya naman agad-agad din nga akong lumipat. Thankful ako dahil nakahanap nga ako ng may concern sa pasyente. Totally nawala talaga yung stress ko dito sa aking thyroid. Alam nyo ba, kahit na alam ko naman na meron nga akong hyperthyroidism, ay hindi ko na talaga iniisip yung hyperthyroidism ko ngayon. Meron akong monthly check-up monitoring sa aking thyroid kahit na medyo mahal. Ay okay nga lamang dahil maganda naman ang resulta nga nito sa akin. Kesa naman sa magbabayad tayo tapos stress lang aabuti natin at wala din ng magandang resulta. Anyways mga moms, ang dami ko na namang naichika sa inyo. Nalibang na tayo. Nandito na nga pala ako sa may labas namin at ako'y nagwawalis na. Dahil okay na nga ulit ang aking pakiramdam, nakalampas na ako sa aking journey ng paglilihi, kaya naman heto nga. Babalik na nga ulit tayo sa aking pag-mini vlogs at kasama na naman ulit itong pagwawalis na ito sa aking mga mini vlogs mga mamshi. Sana ay nandito pa rin kayong nakasuporta sa akin kahit matagal-tagal nga akong hindi nakapag-upload. Pag ganito nga palang hindi makakauwi ang daddy sa tanghali, nagsasarado ako ng gate namin. Dahil syempre ayaw ko din ako yung ma-interrupt sa aking pamamahinga kapag ako yung magpapahinga na. Pero kapag meron naman akong order ay hindi ko naman talaga sinasarahan yan dahil alam ko na magtatawag talaga yun. Katulad ng dati kong ginagawa kapag nakaalis na ang mga bata, magwawalis ako sa labas. Pagkatapos nga noon ay dito naman sa loob ng bahay namin ako mag-iimis-imis lamang naman. Pasensya na mga moms ha, ang dami kong background na tilaok ng manok dahil alam nyo na kahit ganito ang hapon na dito sa amin ngayon ay marami pa rin nga nagtitilaok ang mga manok kahit hindi umaga. Hindi ko nga pala na-i-vlog itong paglilipat na ginawa namin dito sa TV na ibinaba nga namin na galing sa kwarto ni Banining. Magaan naman yung TV rack namin na yan dahil yan yung nasa pinakaibabaw nung dati naming TV rack na malaki. Tapos pinagtatanggal din nga muna yung mga laman yan. At walang ibang kaalalay ang daddy diyan sa pagbababa ng cabinet na yan. Walang iba kundi nga ako. Pero wag kayong mag-alala mga moms, kagaya nga ng sinabi ko. Ito ay magaan lamang naman at hindi din naman ako bumuhat gasino. Gawa ng nag-alalay din lamang ako sa daddy nga pababa sa hagdan. Boboring na nga akong pagmasdan itong may living area namin. Gawa ng napaka-aesthetic nga ng mga kulay. Kaya sabi ko nga sa daddy, ay ibaba na namin yun para naman nga magkabuhay itong sa may living area namin. Unti-unti ko na nga ibabalik yung mga dating gusto kong kulay. Although ayaw nga munang papalitan ng daddy itong kulay ng beams at columns namin. Pero yung ibang mga kulay na gusto ko na katulad ng kulay ng kurtina, yung mga colorful baga ay utay-utayin ko na nga ulit. Napagbigyan ko na din naman ang kagustuhan ng mga nag-request, ng mga followers ko na baguhin nga ang kulay ng bahay. From colorful to aesthetic. Isang taon na din nga pala next month, kaya naman ako ay boring na. Alam nyo, nakapagdasanay na nga kayo sa colorful na kulay kapag nagpalit ka ng mga kulay na katulad ng mga pale na yan, mga aesthetic colors, nude colors. Sa paningin ng nakararami, maganda siyang tingnan, elegant, malinis sa mata. Pero para sa akin ay naboboring nga ako at ako'y nalulungkutan. Ako yung dating masiyahin namin bahay, biglang naging malungkot sa paningin ko. Anyways, pagkatapos ko nga palang mag-imis ay ako'y nagtupi na nitong mga nilabhan ko kahapon. Konti lamang ito at maya-maya ay dumating na nga ang daddy engineer at eto nga pala may pabuko na naman kay Madam Dragon sa Smio. Ay siya, hanggang dito na lamang muna ulit mga moms. Bukas ulit. Bye-bye, ingat-ingat.